Sir Chinky, paano na hindi ako malulugi sa negosyo ngayong 2026? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kamusta na mga kabudgetarian at mga negosyante? Ako po si Chinky Tan ng inyong pambansang World Coach. Ngayon sa episode na ito, pag-uusapan natin ang top risk kung bakit nalulugi ang isang negosyo. Hindi kayo para takutin, para kayo ay ika nga i-ready. Alam nyo, ayon sa datos po ng MSME reports, tumataas daw ang operating cost. When you say operating cost, rent, raw materials, labor, mas competitive na po kasi hindi lang po traditional market, may online market na rin po. Mas mabilis na rin mag-shift ang customer behavior at maraming negosyo po ang nagsasara within 1 to 3 years. Again, kasi nga, bara-bara, walang sistema. So, ano po yung mga signs na medyo delikado na po ang ating negosyo bago tayo sa solusyon? Number 1, palaging kapos ka sa cash flow. O yung parang nangungutang ka para ipondo na lang para sa mga babayarin mo. And then number 2, lumiliit na rin yung benta mo for the consecutive, pababa ng pababa, parang spaghetti, hindi tumataas. At umaasa ka na lang sa loans pang-operate, nangungutang ka na, minsan kumakapit ka pa sa 5-6. At hindi mo natatrack ang iyong cash flow. At yun nga, so yan na po yung mga signal na hindi maganda. Kaya mga kapatid, ako po ay nakikiusap po sa inyo, anong unang kailangan natin bantayan para hindi tayo malugi? Cash flow is king. Bantayan po natin yung perang pumapasok kaysa perang lumalabas. Okay, kaya kailangan po natin, check muna natin, baka minsan, hindi na nga pumapasok ang pera, nalulugi pa tayo. Di ba? Number 2, control natin ang ating gastusin. Kung pwede, kung medyo mahirap talaga, i-renegotiate natin yung upa, di ba? Maghanap tayo ng supplier na mas mura, di ba? And then tanggalin na natin yung mga hindi kumikita at bumibenta, di ba? Next naman po, syempre maghanap na tayo ng panibagong market. Bagong kliyente, bagong platform, bagong produkto. Kasi kailangan natin mag-offer ng bago. At syempre naman, very important yan kailangan mag-build na tayo ng tinatawag natin ng magandang emergency fund. O pag kumikita na ulit. Kasi nga pag wala tayong emergency fund, doon po tayo nagkakaroon ng problema, nangungutang po tayo. Kaya nga mga kapatid this 2026 po, i-monitor natin ang cash flow natin, i-control natin expenses natin, diversify natin income, gumawa tayong emergency fund at mag-adjust po tayo. Sana itong 2026 ang isa sa pinakamagandang taon. Alam ko pong challenging, pero kung gusto gumawa ng paraan, di ba? Hindi gagawa ng dahilan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.